Paano kung sabihin ko sa inyo na ang paglipat ni LeBron James sa Philadelphia ay hindi lang dahil gusto niyang manalo ng championship. May mas malalim pang dahilan. In this fall, man, this is tough. His decision, he is headed to the Philadelphia 76ers. Maaaring ito ang magbago sa kapalaran ng Sixers. Opisyal nang naging usap-usapan sa buong NBA ang paglipat ni LeBron James sa Philadelphia 76ers. Ngunit bukod sa malaking pangalan niya, ang mas pinag-uusapan ngayon ay kung paano sila magtutulungan nina Joel Embiid, Jaylen Brown at Tyrese Maxey. Ayon sa mga ulat, isa sa pinakamahalagang naging usapan nina LeBron at Joel Embiid ay ang kalusugan ng reigning MVP. Matagal nang kilala si Embiid bilang isa sa pinakamahusay na big men sa NBA. Pero kasabay nito ang napakahabang injury history. Meniscus tear, facial fractures, concussions, thumb surgery at maging ang 2 season na hindi siya nakapaglaro sa simula ng kanyang career dahil sa foot injury. Maraming superstar ang maaaring sumuko sa ganitong sitwasyon, pero si Embiid ay patuloy na lumalaban. Ang magandang balita, ito raw ang unang off-season sa loob ng maraming taon na hindi niya kailangang dumaan sa major surgery. At ayon sa kanya, handa siyang maging mas healthy sa susunod na season. Pero sapat na ba yun? Ayon kay Magic Johnson, ang tunay na problema ng Sixers ay hindi lamang ang injuries. Ang mas malaking hamon ay ang dami ng ball-dominant players sa kanilang roster. Nariyan si LeBron James, isa sa pinakamahusay na playmaker sa kasaysayan ng NBA. Si Joel Embiid na gustong hawakan ang bola sa half court. Si Jaylen Brown na sanay maging pangunahing scorer. At si Tyrese Maxey na mabilis at explosive na point guard. Kapag hindi naayos ang ball distribution, maaaring magkaroon ng problema sa chemistry ng koponan. Pero may solusyon. Noong kasama pa ni Maxey, sina James Harden at Embiid, napatunayan niyang kaya niyang maging epektibo kahit off the ball. Nakapag-average pa rin siya ng mahigit 20 points bawat laro habang nag-a-adjust sa sistema. Si Jaylen Brown naman ay kayang maging first option, second option, o kahit third option depende sa sitwasyon. Ibig sabihin, may flexibility ang lineup ng Sixers. Ayon sa ilang basketball scouts, ang pinakamahusay na paraan para mapakinabangan ang kanilang talento ay ang paglalaro ng mas mabilis na pace, run and gun offense, pressure defense, at mabilis na transition. Kung magtatagumpay si Coach Nick Nurse sa pagbalanse ng possessions at maitatayo ang depensa ng koponan, maaaring maging isa ang Philadelphia sa pinakamalalakas na title contenders sa NBA. May isa pang nakakagulat na detalye. Sa halip na permanenteng manirahan sa Philadelphia, sinasabing mas gusto ni LeBron na manatili muna sa New York. Mula roon, madali siyang makakapunta sa Philadelphia gamit ang helicopter sa loob lamang ng humigit kumulang 45 minuto. Hindi lang ito tungkol sa basketball. Mas malapit din siya sa kanyang entertainment at business ventures, kabilang ang Spring Hill Company, na patuloy na lumalawak ang operasyon sa New York habang nananatili rin ang headquarters nito sa Los Angeles. Samantala, isa pang mainit na balita ang kinakaharap ni Russell Westbrook. Habang unti-unting nababawasan ang mga team na interesado sa kanya, lumalabas ang mga ulat na may ilang coach na hindi na siya inirerekomenda dahil sa umano'y kahirapan sa pag-angkop sa sistema. Maging ang Sacramento ay nagsabing limitado ang kanilang salary cap, habang biro namang hinikayat ni Dwight Howard si Westbrook na subukan ng paglalaro sa overseas. Ngayon, nasa Philadelphia ang spotlight. Magiging simula ba ito ng panibagong super team o isa na namang eksperimento na mauuwi sa pagkabigo? Ano sa tingin ninyo? Makakapanalo ba ng championship ang Sixers kasama si LeBron o may kulang pa rin sa kanilang lineup?
I-comment ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming basketball updates.